Alam nyo, minsan, isang salita lang pala pwede nang maging mitsa ng isang malaking gulo sa politika. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon, ang salitang inutil. So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, heto, may binitawang mabigat na salita si Congressman Paolo Duterte. Ang tinitira niya, diretso sa palasyo ng Malacanang. Sabi niya, pabaya at ignorante sa kasaysayan. Grabe, di ba? Tara, alamin natin kung ano ba talaga ang pinag-ugatan nito. Kaya, ang malaking tanong, paano nangyari na dahil lang sa isang salita, nagkaroon na ng kumbaga giyera pa ata ni sa pagitan ng isang maimpluwensyang kongresista at ng mismong palasyo? Iyan ang misteryong susubukan nating buklatin ngayon. Okay, so simulan natin sa pinakaugat ng away. Dito sa akusasyon kung saan nag-apoy ang lahat. So, heto yung kwento. Sa isang panig may alegasyon. Sinasabi nung kampo ni Congressman Duterte na itong si Palace spokesperson Claire Castro tinawag daw na inutil o sa Tagalog, walang silbi, yung nakaraang administrasyon pagdating sa pagdedepensa ng ating mga karagatan. Nako, syempre umalma yung kongresista. Ang sagot niya, isa raw itong insulto na walang basehan. Zero research, ika na. Okay, so ayun yung akusasyon. Ngayon, punta naman tayo sa depensa ng kongresista. Ano ba ang mga argumento niya para ipagtanggol ang legacy na kanyang ama? Ang pinaka-core ng argumento ni Congressman Duterte, simple lang. Sabi niya, paanong magiging inutil ang administrasyon ng tatay niya kung sa panahon nga raw nito ay nagkaroon ng record level of modernization ang ating armed forces. Parang magkasalungat, diba? At hindi lang yan salita. Naglabas siya ng resibo, ika nga. Pinakita niya yung listahan ng mga binili. Mga bagong radar, may missile system, mga attack helicopter, pati mga barko. At syempre, mas magagandang gamit daw para sa ating mga sundalo. At dito, medyo lumalim yung usapan. Para kay Congressman Duterte, hindi na lang ito tungkol sa tatay niya. Ang dating daw sa kanya, kapag sinabi mong inutil ang pamumuno noon, para mo na ring sinabing walang silbi ang buong AFP. Isang malaking insulto raw, hindi lang sa ama niya, kundi sa bawat sundalong nagsasakripisyo para sa bayan. Pero, heto na. Dito biglang umikot yung kwento. May plot twist. Tingnan natin kung paano naman bumuwelta ang palasyo. So, ang naging pasabog na rebuttal ng palasyo, partikular ni Undersec Claire Castro, teka muna, hindi sa akin galing ang salitang inutil. Alam niyo kung kanino galing? Mismo raw sa bibig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? At hindi lang yan, diretsahan pa ang hamon niya kay Congressman Duterte. Sabi niya, dapat pakinggan niya muli ang mga talumpati ng kanyang ama. Wow! Kumbaga, yung akusasyon na ignorante sa kasaysayan, ibinalik niya mismo sa nagsabi, ouch! So sino ngayon ang tama? Naguguluhan na ba kayo? Para malaman natin yung totoo, kailangan nating mag-time travel. Balikan natin kung saan at kailan ba talaga unang lumabas ang salitang ito. Ang susi sa buong gusot na to ay isang specific na petsa. Tandaan nyo to, Hulyo 27, 2020. Anong meron sa araw na yan? Yan ang ikalimang State of the Nation Address, o SONA, ni dating Pangulong Duterte. At sa SONA na yon, sa harap ng milyong-milyong Pilipino, live on national television, ito mismo ang binitawang salita ng dating Pangulo. Inutil ako dyan, sabihin ko sa inyo. At handa akong aminin, talagang inutil ako dyan, wala akong magawa. Yan. Mismong siya ang nagsabi, ginamit niya ang salitang inutil para ilarawan ang sarili niya sa issue ng West Philippine Sea. At para lang sa kaalaman ng lahat, itong salitang inutil, hiram yan sa Spanish, pero madalas na nating gamitin. Ang ibig sabihin niyan ay useless, helpless, o sa Tagalog, walang silbi o walang magawa. So dito na natin makikita yung irony ng lahat ng to, di ba? Noong 2020, si dating Pangulong Duterte mismo ang nagsabing inutil siya sa issue ng West Philippine Sea. Fast forward to 2025, ang anak naman niya ang nagagalit kapag ginagamit ng iba ang mismong salitang yun. Medyo nakakalito, no? Pero alam nyo, higit pa sa bangayan sa salita, may mas malalim na issue tayong makikita rito. Nagpapakita ito ng dalawang magkaibang pananaw pagdating sa pambansang seguridad. Dito sa chart na to, makikita natin yung pinagkaiba.
Sa isang banda, yung Duterte administration, ang diskarte nila ay mas diplomatic sa China. Ang laging katwiran, hindi natin kayang makipaggera, kaya kailangang protektahan ang buhay ng mga Pilipino sa paraang iyon. Sa kabilang banda naman, yung kasalukuyang administrasyon, iba ang approach. Mas nakatutok sila sa pagpapalakas ng alyansa, lalo na sa Amerika. Ang goal? Deterrence. Ipakita na handa tayong ipagtanggol ang ating soberanya. Kaya kitang-kita nyo, dalawang magkaibang filosofiya para sa isang problema. So iwan namin kayo ng isang tanong na medyo mabigat pag-isipan. Gaano nga ba kahalaga ang bawat salitang binibitawan ng isang leader? Dapat ba nitong tukuyin ang buong legacy niya? Kayo na ang humusga.